Ano ang pinainom mo sa akin, Minerva? Nasasaktan ako at saka wala akong ipinainom sa iyo. Wala, sinuntok ko ang pader na nasa gilid niya. Unti-unting umagos ang dugo na nanggaling sa kamao ko. Drugs yun na nakakawala ng wisyo, pilit niya akong itinutulak pero hindi niya magawa dahil sa kalakihan ko. Bakit? Gusto kong maghirap siya at magdudulot sa kanya ng pagkamatay niya. I hate her. Mamatay. Gusto niyang mamatay si Almira. Malapit na siyang mawala, Minerva, may sakit siya and it can lead her to death. Tuluyan ko nang tinanggal ang pagkakahawak ko sa kanya at naupo sa sahig. May brain aneurysm siya, at dahil sa ginawa mo hindi na siya magpapagamot, gusto niya nang mamatay. Sana maging masaya ka, hindi mo na siya makikita pa, pinabagsak mo na siya sa lahat ng bagay, itinakwil na siya ng pamilya niyo and you make her suffer. Nakita ko siyang napaupulin sa sahig at napaiyak sa sinabi ko, ako na lang ang meron siya pero sinira mo pa kami, Minerva. Gusto kitang edemanda sa lahat ng ginawa mo kay Almira pero alam ko naman na ayaw ni Almira ang gagawin ko. Bakit? Sabi niya ayaw kanyang edemanda at kapatid kanya. Pag ginawa niya yun makakarating yun sa magulang niyo. Ayaw niyang mangyari yun at gusto niyang mabuo uli kayo. Sana matauhan ka na sa lahat ng kadesperadahan mo. Biglang bumalik sa aking alaala ang pag-uusap namin ni Almira pagkatapos niyang maospital. Love, hindi mo ba didimanda ang kapatid mo? Hindi love. Bakit naman? Ilang beses ka na niyang sinaktan. Kasi kapatid ko siya, mahal ko siya at kadugo ko siya. Pero hindi ganun ang tingin niya sa'yo. Alam ko, sabi ni ate gusto niya akong bumagsak. Gusto niya ako mamatay. Gusto kong gawin ang mga gusto niya para magkaayos kami. Ano? Gusto niyang sundin ang ate niya, magpapakamatay ba siya? Pero I have a lots of reason to stay, isa ka na dun, ayokong lumaban kay ate kasi makakarating kina mom and dad, I want them to accept me again. Gusto ko lang mabuo ulit kami, huwag ka nang umiyak, hayaan na natin sila, babalik sa kanila ang karma at malalaman din nila ang tunay mong halaga sa kanila. Love, ipinaharap ko siya sa akin at nakita kong nakatulog na siya. Ang swerte ng pamilya niya sa kanya, at lalong mas maswerte ako sa kanya. Iniwan ko siyang nakasalampak sa sahig at umiiyak. Nag-aalala ako sa kanya baka atakihin siya sa sobrang emosyonal niya. Ang gago ko, bakit ba ako sumama kay Minerva? That set up. Nang makababa ko ay napadaan ako sa table nila Rafi, kaya huminto muna ako. Pare, nakita niyo ba si Almira? Oo pare. Kaso tumatakbo kanina tinawag ko pa pero di lumingon, ano ba ang nangyari sa inyo? Paglabas ko ng bar ay may tumpukang nagaganap sa gilid ng kalsada. Boss, bakit nagtutumpukan? Kinakabahan na ako, may nasagasaan ho kasi boss, babae naka-jacket at pajama mahaba ang buhok, Almira. Nagpasalamat ako at dali-daling sumakay sa kotse ko. Pinatakbo ng mabilis ang kotse at ilang sandali lamang ay nakarating na ako sa pinakamalapit na hospital. Miss, may sinugod ba dito na babae na nasagasaan? Wala po sir, wala po, nasaan si Almira? Baka nasa bahay na. Nagmadali akong sumakay uli ng kotse at pinaharurot ito papuntang bahay. Pagkarating ko sa bahay ay ramdam ko na wala siya dito. Pumasok ako at pumunta ng kwarto. Almira? Hinalugog ko na ang bahay pero wala talaga siya. Tinawagan ko si Herman, ang kababata naming dalawa. Bro, punta ka sa bahay please. 3 araw na ang nakalipas pero hindi pa rin gumigising si Almira. Matapos ang gabing yun, kinabukasan ay nagising pa siya at nakausap pa namin pero buhat noon ay wala na itong malay. Pinatingin na rin siya sa family doctor nila Timothy, and it finds out na sobrang emosyon ang nailabas ni Almira, at hindi ito naging maganda sa kanyang lagay. Tiningnan ko siya, nakaswero at may nakakabit sa bibig niya. Magpagaling ka Almira, please. Sobrang pag-aalala ang naramdaman namin nang sabihin sa amin ng doktor ang kalagayan niya. Pwede na siyang operahan dahil lumaki na ang brain aneurysm niya, pero hindi pa rin namin magawa at kailangan ng consent niya. Hindi namin alam kung papayag siyang magpa-opera pagkatapos ng lahat ng nangyari sa kanila ni Cornelio. Dahil si Cornelio lang ang dahilan ni Almira para lumaban, Almira only grant ang Cornelio wish. Pero dahil sa nangyari sa kanila, baka hindi na itutuparin ni Almira. Nakausap namin si Cornelio tungkol rito pero hindi namin sinabi na hawak namin si Almira,
ayaw ni Timothy, gusto niyang ilayo muna si Almira sa lahat. Papauwi na ako nang makita ko ang cellphone kong nagri-ring, tiningnan ko kung sino ang tumatawag at nakita kong si Cornelio ito. Hello, bro, pwede ka bang pumunta sa bahay? Samahan niyo naman ako. Pakisama na rin si Timothy, may sasabihin ako. Sige pare. Kinuha ko ang mga gamit ko at pumunta sa opisina ni Timothy. Bro, tumawag si Cornelio, puntahan daw natin siya at may sasabihin siya. Pumayag rin si Timothy at inayos niya lang ang kanyang mga gamit, at kinausap ang kanyang sekretarya at nagpunta na kami sa bahay ni Cornelio. Pagpasok namin sa bahay ni Cornelio ay kitang-kita namin ang mga basag na bote sa lapag. Anong nangyari dito Cornelio? Si Almira. Nagkatinginan muna kami ni Timothy bago lumapit kay Cornelio. Bakit? Anong nagyari kay Almira? Nawawala siya. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Kasalanan ko ito. What? Nagmaang-maangan kami ni Timothy. Nakita niya kami ni Minerva sa bar at hindi niya tinuloy ang sinabi at sinuntok na naman ang sahig. At ano? At kalahating hubad. Umagos ang kanyang mga luha. Ikinwento niya sa amin ang nangyari. Gustong-gusto ko siyang edemanda pero di pwede. Ayaw ni Almira. Hindi na ako nagtaka kung bakit ayaw ni Almira ipademanda ang kapatid niya. Hindi ko alam kung sasabihin ni Timothy na nasa amin si Almira, pero karapatan naman ni Cornelio na malaman yon. Baka pag naliwanagan si Almira ay lumaban pa siya, baka pumayag pa siyang magpa-opera. Andito ako sa tapat ng bahay ni Cornelio at hinihintay siyang pagbuksan ako. Timothy, pasok. May sasabihin lang ako. Tumango lang siya sa akin, si Almira, nasa akin ngayon. Nagulat siya sa ibinalita ko sa kanya. Kailan pa? Simula nung gabing nakipaghiwalay siya sa iyo. Muntik ko siyang masagasaan at bigla siyang sumulpot sa kalsada. Buti napapreno ako, nakiusap siya na wag namin siyang ipapakita sa inyo. Pero nagbabaka sakali kami ni Alan. Nagbabakasali kayong, huminahon na rin siya at puno ng pagtataka ang mukha. Na baka mapapayag mo siyang magpa-opera, na baka magising mo siya. Magising, 5 araw na siyang hindi gumigising dahil sa sakit niya at natatakot ang doktor na bigla siyang bumitaw at kumalat na ang dugo sa utak niya. Kasalanan ko ito, si Minerva ang may kasalanan, plano niya ito, hindi siya nakasagot dahil sa cellphone kong nag-ring. Yes doc, may good news at bad news Timothy, kinabahan ako sa kanyang sinabi. Pinatay niya ang tawag at inaya ko si Cornelio na pumunta ng bahay, halos paliparin na namin ang mga sariling kotse namin. Dali-dali akong bumaba at tumakbo papasok, nasa hagdanan si Alan nang makapasok ako. Asan si Almira? Gising na siya pero tulala lang siya kanina, hindi siya kumakain at she said that, hindi niya naituloy ang sasabihin niya nang nagtuluan ang mga luha niya. Anong sabi niya? Gusto niya na magpahinga at pagod na siya. Bibitaw na daw siya. Akala ko ba lalaban siya? Bakit bumibitaw na siya? Nasaan siya? Hindi siya sumagot at umakyat na lamang sa taas, sumunod naman ako sa kanya. Kita ko sa pwesto ko ang babaeng nakahiga sa kama, lumapit ako sa kanya. Almira, sobrang laki ng ibinawas ng timbang niya. Ano ba ang ginawa mo sa sarili mo Almira? Lumaban ka please, nagmamakaawa ako. Pumasok si Timothy gaya ni Alan ay may halong pagkadismaya ang kanyang mukha. Anong sabi ng doktor? Pwede na siyang operahan, pero, nakausap na niya si Almira kanina. Nakausap, hindi pumayag si Almira na magpa-opera. Desidido na daw siyang mawala, she wants to fulfill Minerva's wish, her death. Halos mawalan ako ng hininga nang sabihin niya ang death. Hindi pwede, kailangan niyang maoperahan, gising na siya. Sino ka? Ang sakit, Almira, si Cornelio ito. Cornelio, bigla siyang bumangon at pilit na sumandal sa headboard. Opo love, dapat ko pa ba siyang tawaging love, after all? Nang makaayos na siya ng upo ay humarap siya sa akin at hinawakan ang mukha ko, nakatingin lang siya sa mukha ko at walang buhay ang mga mata niya. Bakit love? Ayokong umiyak, gusto kong magpakatatag para sa kanya. Hindi kita makita, Cornelio, naapektuhan ang mata niya dahil sa sakit niya, nagiging blurred ang vision niya. What? Hinarap ko si Almira at niyakap siya. Almira, sorry, patawad. Bakit ka umiiyak?
May nangyari ba? May kasalanan ako. Kasalanan? Hayaan mo na yun, napatulala ako sa kanyang sinabi. Cornelio, hayaan mo muna siya, baka hindi niya lang maalala yung nangyari. Almira, kailangan mo nang mag-undergo sa operation. Ayoko, Timothy, nakakapagod, hindi ko alam kung bakit ako napagod. Nade-depress ako sa sakit ko, nanghihina na ako, gusto ko nang magpahinga. Pero, pinunasan niya ang luha niya at tumingin sa gawin nung dalawa. Paano si Cornelio, Timothy, Alan, Herman, si Mommy, Dad, Kuya, at Ate, Almira, bakit ka ganyan? Nakagawa na kami ng kasalanan sa iyo pero inaalala mo pa kami. Kaya magpagaling ka, hindi na kaya ng katawan ko, pinilit ko nung nakaraan pero hindi ko na mapilit ngayon. Nang makatulog siya ay iniwan muna namin siya sa nurse na inassign ng doktor sa kanya. Hindi ko na alam ang gagawin ko mga pare, alam ko naman na may kasalanan ako rito, pinipigilan ko ang luha ko, pero ayoko siyang mamatay, ayokong mamatay ang babaeng mahal ko. Nang matapos kaming mag-usap ay napagpasyahan naming silipin si Almira, dahan-dahan naming binuksan ang pintuan para hindi siya magising. Pero hindi yun ang inaasahan namin. What's wrong, Almira? Herman, andito ka, wala ba si Cornelio? Wala. Niyakap niya si Hedman at humagulgol. Herman, ang sakit, ang hirap-hirap magpanggap na hindi mo naaalala yung mga pangyayari. Ayaw niya akong makita, naaalala ko yung ginawa nila ni ate. Ang pagtataksil nila sa akin. Almira, huminahon ka, hindi ka pwedeng magpadalos-dalos sa emosyon. Gusto ko nang mamatay, Herman, I don't want to live anymore, I hate the fact na niloko niya ako. Almira, kailangan mong lumaban, Almira please. Hindi niyo ba maintindihan, pagod na ako, pagod na ang katawan ko at gusto ko nang magpahinga, bawal ba yun? But I don't need any one of you, dadalhin namin si kuya mo dito pero magpapa-opera ka. Si Cornelio, kung maaari wag niyo siyang ipalapit sa akin, ayoko na ng gulo baka malaman ni ate, wala kaming relasyon ng kanyang ate. Gusto kong sulitin ang araw na may lakas pa ako. Gusto niya na ba talagang bumitaw? Please grant my wish. Saka ipinikit ang mga mata. Hindi ko alam ang gagawin ko kay Minerva kapag nawala si Almira. Nang dahil kay Minerva ay naghirap si Almira, nang dahil kay Minerva ay nagkasakit si Almira, siya ang nagsira ng preno ni Almira few years ago. Mas mabuti wag ka munang magpakita kay Almira kapag gising siya, mas maganda kung pagtulog na siya, dun ka pumunta para bisitahin siya. It's so hard to let her go, pero alam ko naman na mas mahirap ito para sa kanya. Mahal na mahal ko yun si Almira at gagawin ko kung anong gusto niya. Ako na ang kakausap kay Kuya Enzo, pupuntahan ko siya baka hindi muna ako makapunta dito, hindi ko na inantay ang sagot nila at umalis na. I can't live without my Almira, lumipas ang araw ay pinilit kong tumayo tayo at heto ako ngayon nakakapunta na sa veranda ng kwartong tinutuluyan ko. Habang nag-iisip ako ay biglang pumasok sa isipan ko si Cornelio. Kamusta na kaya si Cornelio? Hindi pumupunta si Cornelio dito, siguro sinabi nila Herman na wag muna akong pumunta, mas mabuti yun. Baka magbago pa ang desisyon ko pag nagpaliwanag pa siya. Pagod na ako, pagod na pagod. Almira, bakit po ate? Ngumiti ako sa kanya upang hindi mahalata na kakagaling ko lang sa pag-iyak. Umiyak ka ba? Nahalata pa pala niya. Umiling ako. Almira, alam mo namang bawal sa iyo ang masyadong emosyon, di ba? Hindi na mauulit ate, kakain na, itatanong ko lang kung saan mo gustong kumain. Gusto ko po sa garden, sabay kami ni Timothy, inayos ko na ang mga paperworks ko at ipinasok ito sa loob ng opisina ko. Yes, may sarili akong office sa bahay ko, papunta na sana ako sa kwarto ni Almira nang bumukas ito, lumabas ang nurse niya at si Almira. Ako na ang magbababa sa kanya, ihanda na lang ang pagkain niya. Yes sir, Timothy, sa garden tayo magla-lunch. Oo, bawal ba? Yan na naman siya, like what I've told her, feel at home. Of course pwedeng-pwede, para na siyang younger sister para sa akin. Kumain nga kami sa garden katulad ng gusto ni Almira. Almira, sana pag dumating ang kuya mo mapapayag kanyang magpa-opera. Sana mabago niya ang desisyon mo, maraming nagmamahal sa iyo, sana isipin mo yon.
Pero sa kalagayan at nangyari sa kanila ni Cornelio ay hindi niya yun maiisip. Hindi ko na rin alam kung anong gagawin para makumbinsi siyang lumaban. Pero this past few days na wala si Cornelio ay lumalabas na siya ng kwarto niya, at lagi niyang sinasabi na, okay na ako, wala na akong nararamdaman. Ewan ko ba kung totoo yun o hindi, pero wala naman kaming nakikitang kainahinala sa sakit niya sa ngayon. Pinasok ko na siya sa loob at maghahapon na, halos nagtagal siya sa labas ng 5 oras. Thank you Timothy, you're always welcome, Degree Almira, please fight. Sana dumating na si Kuya Enzo, miss ko na siya, dadating yun, kakausapin ko pa lang siya. Dumiretso ako sa loob ng kwarto at doon umupo, kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Cornelio. Hello, makakapunta ba ang kuya ni Almira? Oo, mamayang gabi ang flight namin. Thanks God. Buti, kailangan niyang mabago ang desisyon ni Almira as soon as possible. Napag-usapan na namin at kukumbinsihin niya daw ang kapatid. Lumipad ako papuntang Australia para sadyain si Kuya Enzo. Kuya Enzo, bati ko sa kanya nang makita ko siya sa tagpuan naming restaurant. Cornelio, ikaw lang, tumango ako, asan yung kapatid ko? Kaya ako nagpunta dito kuya para kumbinsihin kang umuwi ng Pilipinas. Napakunot ang noo niya sa sinabi ko, si Almira po kasi kuya. Anong nangyari kay Almira? Anong nangyari sa kapatid ko Cornelio? Gusto ka po niya makita, sa huling pagkakataon, bigla niya akong kinwelyuhan dahil sa narinig niya. Anong sa huling pagkakataon ang pinagsasabi mo? She's dying kuya, unti-unti niyang nabitawan ako. She's dying kuya. Paanong nangyari yun? Lagi ko siyang kausap, wala siyang nababangit. Paano? Brain aneurysm, dahil sa aksidente few years ago. Aksidenteng may kinalaman ako dahil kay Minerva. Operation ang paraan para mabuhay siya pero ayaw na niya kuya. Ayaw niya nang mabuhay. At kung bakit nakipaghiwalay sa kanya si Almira dahil sa kagagawa ng demonyo kong kapatid. Sasama ako pabalik ng Pilipinas. Kailangan kong makumbinsi ang kapatid ko, sa kondo ko muna ikaw tumuloy. Sumabay ka na sa akin, tahimik kami ng tahakin namin ng kondo ko pero bago kami makababa ng kotse ay nagsalita siya. Binasag niya ang katahimikan namin, kuya sorry sa ginawa ko kay Almira, napapikit ako nang maalala ko ang affair nila ni Minerva, hindi ko alam kung dapat ko ba itong tawaging affair samantalang hindi naman ito ginusto ni Cornelio. Hindi mo naman ginusto kaya wala kang dapat ipag-sorry. Pinatuloy ko siya sa kondo ko, itinuro ko sa kanya kung saan ang kwarto niya pagkatapos ay pumasok na ako sa kwarto ko, nag-book kaagad ako ng flight namin. Para sa kapatid ko, para sa buhay ng kapatid ko, para makabawi ako sa kasalanang nagawa ko noon. Simula bata kami ay si Almira na hindi katulad ni Minerva na sobra ang kartihan. Umulan ng kaartehan ay sinalo niya, nang mag-dinner ay lumabas na ako. Nag-order ako kuya, kain na tayo, uuwi tayo ng Pinas bukas ng gabi, nakapag-book na ako. Kinabukasan ay pumasok ako sa trabaho at nagpaalam na mag-leave muna sa kadahilanan na emergency, pinayagan naman ako ng boss ko. Lumipas ang oras at andito na kami sa eroplano nag-aantay na mag-landing sa NAIA. Wala kaming imikan habang nasa biyahe kami. 1 oras bago kami makarating sa bahay na tinutuluyan ni Almira. Pinapasok kami ng isang lalaki, ba't ang daming lalaki ang nakapalibot sa kapatid ko? Dinala niya kami sa isang kwarto, tanaw ko na ang isang babaeng payat habang nasa tabi nito ang nurse nito, may nakalagay na swero sa kanya at napapalibutan siya ng unan. Sa paglapit ko ay nag-init ang sulok ng mga mata ko. Almira, dahan-dahan itong damilat at naglabas ng matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Niyakap ko siya ng mahigpit at hinalik-halikan ang ulo. Almira, bakit hindi mo ito sinabi sa akin? Akala ko ba hindi ka maglilihim kay kuya? Andito ka na kuya. Oo, andito na ako kaya kailangan mo nang magpagaling. Gagawin lahat ni kuya para bumalik ang lakas mo. Magpapa-opera ka na. Kailangan mo pang dumalo sa kasal ko. Hindi mo naman kailangan gawin ang lahat kuya, dadalo rin ako sa kasal mo. Niyakap ko siya ng mahigpit, please, pumayag ka ng magpa-opera, you need that. Hindi na kaya ng katawan ko kuya, pagod na yung katawan ko, salamat kina Herman at tinupad ang hiling ko.
Ang makita ka sa nalalabi kong sandali. Tanggap ko naman ang lahat kuya. Talo ako ni Ate Minerva at gusto niya akong mamatay. Si Minerva na naman, kailan niya ba titigilan ang bunso naming kapatid? I want to fulfill her dream. Minerva, dream? Ano yun? What is it, Almira? Nag-angat siya ng tingin sa akin pero iniwas niya lang ulit yun. Tell me, what Minerva dream are you referring? My death? Her wish is my death. Napabitaw ako sa kanya sa huling sinabi at kusang nagsibaksakan ang mga luha ko. No, hindi ko hahayaan na mangyari yun. Hindi ko